Hello guys! For today's video is bibigyan natin ng review yung naging hiking namin sa Mount Pulag last March 28, 2026. Okay, so simulan natin sa dates. From San Pablo, Laguna is dumayo kami from Benguet noong March 26 around 10 p.m. So nagkaroon kami ng meet up with my friends and coworkers. So dahil we are from the south, traveling to the north of Luzon, so medyo mahaba-habang travel yon. That's why nakarating kami ng Benguet around 5 a.m. na ng March 27. And then, the whole day of March 27, so wala kami masyadong ginawa nun, kundi na mahinga, umattend ng orientation, and of course, medical. Kasi yan ang requirement para makaakyat ka ng Mount Pulag. And then, yung pinaka-hike namin, nag-start talaga siya ng mga 12 a.m. na ng March 28. Around 5:30 a.m. nung makarating kami sa Benguet, and then yung una namin ginawa dito is magpa-medical. After ng medical is dito na din kayo magbe-breakfast. For breakfast guys, this is worth 180 pesos. Then after ng breakfast, diretso na sa DENR for orientation. So dito i-explain sa inyo ng mga staff kung ano nga ba yung Mount Pulag, ano yung mga trails meron sa Mount Pulag, and of course yung mga do's and don'ts. Halos 10 a.m. na din natapos yung orientation, and then after nun, ihahatid na kami ng van sa aming homestay para makapagpahinga and makapag-kondisyon ng katawan. At dahil dyan, ang una nating ginawa pagkarating ng homestay ay matulog. Around 5 p.m. nung magising ako galing sa pagpapahinga, so I decided na mag-roaming around sa homestay. So grabe guys, ito yung view namin dun sa pinaka-homestay. Hindi pa kami umaakyat pero paldo na talaga sa view. So, ang pag-akyat nga pala ng Mount Pulag ay may dalawang trail. Based naman to sa orientation lang sa amin ng DENR. So, yung isa is yung tinatawag nilang Killer Trail o yung Akiki Trail na tinatawag. So, hindi siya kaya ng one-day hike. Medyo kailangan mong mag-camping talaga kapag yun yung napili mong trail. And then, yung napili naman namin is yung for beginner lang. Since first time lang naman namin naakyat ng Pulag. So, ang tawag dun sa trail na yon is ang Bangeg Trail. So, yung trail na yon kaya naman daw siya ng one day. So ito na yung time na magpapalipad tayo ng drone para makita natin yung kabuuan ng view natin sa ating pinaka-homestay. Grabe lang guys, talagang parang rice terraces yung atake nito. Ang pangalan nga pala ng tinuluyan namin dito sa Benguet is Baban's Homestay. So ito nga pala is nabook namin from Aka and Shams Travel and Tours worth 4,500. Pero dahil hindi na kompleto yung aming headcount during that time kasi 5 lang kami from Santo Tomas and Tanawan, Batangas. Kaya finorward nila kami sa Peak and Trails. So ang nag-assist talaga sa amin during hike is si Peak and Trails. Dun sa 4-5 na yon kasama na dun ang tinuluyan namin, dinner, pati yung lunch pagkarating. And then meron silang pa-breakfast bago mag-hike. And then kinabukasan after hike, so bago mag-check out, kasama na din sa binayaran nyo yung pinaka-lunch.
So after nga namin mag-roam around dun sa area is nag-dinner na kami. And then after that, na mahinga, natulog ng konti, bumawi ng energy, nag-ipon ng lakas kasi 12 a.m. yung call time namin. So ngayon guys, pag-usapan naman natin ang dressed up or outfit. So ako, sa mga taong nakakakilala sa akin, sa mga friends ko, alam talaga ng mga tao na ang all-time favorite ko talaga is pink. So 2 months ago ko pa itong pinaghandaan, nag-ipon ako kung ano yung mga dadalhin ko. That's why yung makikita ng mga friends ko sa picture is talagang halos naka-all pink ako. So simulan natin sa sapatos. So sa sapatos, pinakamahalaga na mag-invest talaga kayo sa hiking shoes. Yung tipong hindi talaga kayo iiwan, yung pangmalakasang hiking shoes. So ako, marami ako nakikitang review ng sapatos na to, ng brand na to sa TikTok. That's why yun yung ininvest ko. So kung alam niyo yung ibig ko sabihin, ito is yung Camel Crown. And then yung bag ko, Camel Crown din. Yun nga lang, wala silang pink both doon sa shoes tsaka dun sa bag. Kaya yung shoes ko, combination siya ng black and silver. And then yung bag ko naman is light purple. So, pagdating naman sa top. So, ang top ko, since ang pulag nga is kilala sa malamig na lugar talaga, actually hindi lang pulag, pati Benguet malamig talaga. So, sa top ko, nakatatlong layer ako. So, yung first layer, pinakamahalaga na hindi kayo magsuot ng cotton. Kasi ang cotton, matagal siyang makatuyo kapag ikaw ay nagpawis na. So, hindi agad siya natutuyo. So, it's either dry fit, pero sa part ko, ang ginawa ko is heat tech. So, that is my first layer. And then, second layer ko is yung pinaka hiking jacket ko na normal. And then, yung third layer ko is yung aking puffer jacket. Hindi naman kasi ako lamigin na tao, that's why 3 layer lang. Pero kung ikaw yung tipong tao na hindi talaga makakatagal sa lamig, pwede kang magkaroon or bumili ng windbreaker na jacket. And then, on top of that, saka ka magsuot ng puffer. And then, sa bottom part naman, so 2 layer lang ako. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako lamigin. So, ang first layer ko lang is leggings and then hiking pants. Yun lang. As in, yun lang talaga. So, tips po kapag nag-hike, una, syempre, dapat kondisyon yung katawan. Pangalawa, this is based on my experience, pack light. So, ibig sabihin, konting gamit lang guys yung dalhin nyo. Lalo kung pulag yung aakyatin kasi medyo mahaba talagang lakarin. As in, dire-diretso. Halos 5 oras ata kami naglalakad, papunta pa lang yun sa summit. So, ang hirap kasi ang dami kong dala. Kasi ako yung tipong parang Girl Scout. Ang dami kong bitbit kasi feeling ko kailangan ko lahat to. Yung mga foods ko, ang dami kong biscuit kasi magutumin din ako. Mabilis akong maubusan ng energy. So, yun nga, based experience, hindi pala siya talaga maganda. So, yun lang. 12:30 a.m. guys, nung makarating kami dito sa starting point ng aming magiging hike. And then, dito, pinakilala lang sa amin yung aming magiging mga tour guides. So, mahalaga na makilala namin yung mga tour guides na yun kasi sila yung mga tatandaan namin kung sakaling hindi na namin alam kung saan dadaan. So, sa guides nga pala namin, meron kaming 8 na tour guides. So, pang-10 yung 2 namin kasama sa homestay kasi sasama sila sa amin para umakyat. So, after nun, nag-start na kaming mag-hike. So, kung makikita nyo guys, medyo madilim talaga yung lugar. So, pinakamahalaga na magdala kayo dito ng flashlight kasi halos buong akyat nyo is madilim talaga yung lugar. So, ako, meron akong dalang headlamp. Then, aside doon is nagbaon din ako ng flashlight kasi alam kong hindi aabot yung headlamp na yun. After 1 hour na lakarin, touchdown na tayo sa Camp 1 guys. So dito konting pahinga lang, then diretso na tayo sa Camp 2. On the way papunta sa Camp 2, dito mo makikita yung tinatawag na mossy forest. As in puro lumot talaga. So kapag papunta ka pa lang, dahil nga madilim, gabi, madaling araw, is hindi mo masyadong ma-appreciate yung lugar. So yung area na to, ma-appreciate mo siya kapag pabalik ka na sa homestay.
After 2 hours na lakad guys, touchdown na tayo sa Camp 2. So medyo nakakapagod. That's why dito sa Camp 2 pwede kayong mamahinga, mag-CR kasi meron naman ditong restroom. After Camp 2, ito na yung tinatawag nila na Kalbaryo talaga. So medyo pinakamahaba talagang lakarin. And then papuntang summit is medyo assault. Pero grabe guys, so ang ganda. Then ito na nga yung part na halos drain na talaga kami, na parang gusto na namin sumuko pero nanghihinayang kami kasi andito na din naman. Halos tanaw na namin yung summit dyan. So kung makikita nyo, inabot na talaga kami ng liwanag pero wala pa rin kami sa summit. Then ito na din yung part na yung mga kasama namin sa trails is nasa summit na. Pero kami ito nasa 3/4 pa lang ng lakarin kasi sobrang nakaka-drain talaga guys. Pero syempre, ginusto namin to, kaya nilaban namin to. Exactly 6 AM guys nung makarating kami sa summit. Grabe, sobrang timing talaga. Yung pinaka-sunrise, saktong-sakto sa pagtungtong namin ng summit. Clearing yung hiniling. Grabe guys, clear out yung binigay. Tanaw na tanaw din namin dito ang sea of clouds pero sobrang layo niya sa summit. If gusto namin siyang makita ng malapitan, siguro dapat dun kami sa tower pumunta. Pero dahil nga first time namin, summit ang pinuntahan namin. So medyo marami nga pala kami nag-hike today. Around siguro nasa 200 packs. I'm not sure pero marami talaga kami guys. So yan, kung makikita nyo nagpalipad na din ako dyan ng drone. So ito na yung pinaka-summit guys. Tanging ikaw nakikita. Utak ko ay punong-puno ng imahinasyon kasama ka. Isang himala na lang kung mapapasakin ka. Parang panaginip, bakit ay aking kapiling? Huwag kang piliin sa'kin. Ako ay nahuhumalik. Ako ay napapagal mo aking mundo, nasisilaw.